Good day sa inyo guys. Ngayong araw na to, ang video natin, magpapalit tayo ng sprocket ng motor at saka yung kadena niya, and then yung sprocket sa harap. Okay, samahan niyo akong magpalit. Palitan na natin. Okay, tatanggalin muna natin yung lock ng kadena para matanggal natin yung kadena. So, hanapin natin yung lock. Yes, yung lock. Okay, tanggalin naman natin itong cover ng sprocket. Okay guys. So, medyo madumi na talaga siya. Dapat lang talaga nalinisan na din natin siya. Okay, so ito na yung sprocket natin. Ito na yung sprocket natin. Oh. So, makita nyo, medyo matutulis na siya. Kaya papalitan na din natin siya. Tapos ito, dumi na. Kaya lilinisan na din natin siya. Okay, so palitan na natin. Saka linisan na natin siya. Okay, lilinisan na natin siya. Gamit yung panlinis natin. Linisan natin siya. Okay, tanggalin natin yung sprocket para malinisan natin ng maayos siya. Sprocket tanggalin natin. Cambio muna natin. Tigas. Ayan. Okay, nagpatanggal naman siya. Dumi na. Napakadumi. Ayan. Walang dumi. So yan, malilinisan na natin siya ng maayos. Linisan natin siya.
Okay guys, so malinis na siya. Linisin natin siya. Ayan, pwede natin ikabit yung sprocket. Yan, okay. Malinis na siya. Pwede natin ikabit yung sprocket. Yan, ito nyo. So kanina, dumi-dumi niya. Nalinisan natin. Ayan. Pwede natin ikabit yung sprocket. Okay, tanggalin natin to. Okay. Yan. Okay, tanggalan natin to. Okay, tanggalin na natin tong ating sprocket. Medyo matutulis na kasi yung ngipin ng sprocket natin, kaya papalitan na natin siya. Okay. Tanggal na siya. Okay. Okay. So, ikakabit na natin itong ating nabiling sprocket. Ayan. So, ang number niya is 46. So, yan kasi yung original na number na nakabit dito, 46. Okay, fit na siya. Next, kabit natin yung sprocket naman sa harap. Okay, so ito yung sprocket natin sa harap. So, number niya is, ano number nito? 15. So, 15. Ayan, 15. So, yan din yung original na size nito. Okay, so lagyan na natin dyan. Tapos, lagyan natin to. Lagyan natin ng tornilyo.
Ito yung nabili nating kadena niya. Okay. So, number niya is 428. 428-126R. Adjust natin yung adjuster. Yung kabila. Natin to. Tulak natin. Yan. Para batak natin tong yung kadena. Okay, kulang pang konti. Sud pa natin ng konti. Yan. Okay. Kulang pa isa. Yun, okay na. So, nagtagpo na sila dito. Dulo. Ay, nalaglag. Yan. So, pag nagtagpo na sila, pwede na natin ilagay yung lock dito. Ito, magtatagpuin lang natin dito. Yan. Pag nagtagpo na sila, lagyan natin itong lock dito tsaka dito. Yan. Okay. Tapos, pasok natin ito. Yan. Okay. Tapos, lalagyan na natin yung lock. Ito. So, ang paglalagay nitong lock, kung halimbawa, ang takbo ng gulong natin ay paganto. So, dapat, nakaganto siya. So, nakaganto siya. Kung ang takbo ng gulong natin, paganto. So, dapat nakaganto ang lagay nito. Yan, nakaganyan dapat. Yan. So, dahil ang takbo ng gulong, paganto, takbo ng kadena, so, dapat ang lagay natin nandito. Huwag ganito. Kasi, pag ganito siya, makakalas yan. Kaya nakakita siguro kayo ng mga nagmumotor na nakakalasan ng kadena. Kasi nakaganto siguro, baligtad. So, dapat, ang tamang posisyon, nakaganto. Yan, okay. So, ganyan dapat ang tamang posisyon niya. Yan. Ganyan siya. Tapos, anuhin na ng long nose. Para mag-lock siya. Yun. Okay. So, nag-lock na siya. Okay. So, nag-lock na siya. Next, ang gagawin naman ngayon natin is i-adjust natin yung kadena niya para do sa slack ng chain. So, ang slack ng chain natin is nakalagay dito sa ating swing arm yan. Ayan, no? So, ang slack ng chain dapat is 1 and 1/4 inch or 30 mm. Okay, so dapat yan yung slack. Ang sinabing slack ng chain, yung luwag ng kadena. Yan, luwag ng kadena. Yan yung sinasabing slack ng chain. Okay. So, i-adjust ngayon natin yung slack ng chain. Dapat, ano daw siya, 30 mm lang.
So, paano natin siya i-adjust? I-adjust natin yan dito sa adjuster. Diyan. Tawag dito adjuster. So, ito yung adjuster ng motor. So, lahat ng motor, mayroong ganyang adjuster. So, may mga guhit yan. Yan o. Yan. So, dito nyo itatapat yung kada guhit. Sa kabila, ganun din. May guhit din na ganyan sa kabila. So, ang gagawin nyo, pagpaparehasin nyo yung guhit dito. Let's say, sabihin natin na dito tayo tumapat sa pangalawa. Dapat doon sa kabila, sa pangalawa rin. So, paano natin siya i-adjust? Ito, i-adjust natin to. So, pag in-adjust natin to, yan, makita nyo. Pag in-adjust natin yan, yan. Pag in-adjust natin yan, so, kung makikita nyo, gumagalaw yung guhit. Yan o. Yan, gumagalaw siya. Okay. So, ito yung simula, yung may arrow. 1, 2, 3, 4. So, ilalagay ko siya sa 4. Dapat doon sa kabila, lagay din sa 4. Para balanse sila. So, lagay ko muna siya sa 4. Masyado yata mahapit. So, ilagay ko lang siya sa 3, sa 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, dito ko siya ilalagay. Ito. Tundulong guhit na to. Okay. Okay. So, masyadong hapit yung kadena natin. Titignan nyo yung slack niya. Masyadong hapit. Okay. So, ibig sabihin, hindi tama. So, gagawin natin, i-release natin ng konti yung guhit. Dagdagan natin siya ng konti. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pang-anim tayo. So, dapat sa kabila, pang-anim din. Hindi pa tayo sa kabila. Tingnan natin dito sa kabila. Kung tama ba? Natin sa kabila. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dapat dito tayo sa 6. Kasi 6 dun sa kabila. So, dapat 6 din dito. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat dito. Ito pa. Okay. Ayan. So, ayan. Pang-anim na siya dyan. So, sa kabila, itapat din natin ulit sa pang-anim. Lipat ulit tayo sa kabila. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nasa pang-anim din tayo dito sa kabila. Okay. Pang-anim din yan. So, titingnan ngayon natin yung slack nung kadena. So, masyado namang maluwag. Okay, gagawin natin. Ito, makita nyo itong adjust nitong makikita nyo itong nut niya. Ito. Yung nut niya, makita nyo yung nut, yung flat na sa ibabaw. So, dito sa kabila, dapat ilagay nyo din yung flat dun sa ibabaw. So, yan.
Yan, nasa ibabaw na rin yung flat. So, gagawin nyo, i-adjust nyo sa paisa-isa. Kasi, konti lang ang kailangan natin i-adjust para magtama yung slack ng kadena natin. So, konti-konti lang. So, let's say, gawin natin tong, itaas natin to isa. Yan. Okay, yung tulis nasa ibabaw. So, sa kabila, gaganon din natin. So, isa ulit. Yung tulis nasa ibabaw. Okay, next. Check natin yung slack ng kadena. Maluwag pa rin. So, isa pa. Isa pa ulit. Adjust. Isang ikot. And then, sa kabila, isang ikot ulit. Okay. Next, check ulit ng slack ng kadena. Maluwag pa. Isang ikot pa ulit. Kailangan lang sabay ng sabay ang ikot kabilaan para makuha natin yung tamang slack nung kadena. Kasi yan na yung alignment nung gulong natin. So, kailangan sabay siya lagi mong ina-adjust. So, ikutin ng ganyan hanggang sa yung slack ng kadena natin ay magtama na siya. So, 1 1/4 inches or 30 mm. So, adjust pa natin ulit isa. Hindi pa tama. Isa pa. Then, sa kabila ulit, isa. Then, dito ulit, isa. Kabila ulit, isa. Then, check yung slack. Konti na lang. Isa pa ulit. Then, isa sa kabila. Okay, so check natin yung slack ng kadena. Tumama na ba? Okay. So, tumama na yung slack ng kadena natin. So, gagawin natin dyan, sukatin natin ang metro. Okay, so para masukat natin yung slack niya, so, gagamit tayo ng metro. So, saan ba dapat natin sinusukat yung slack? Sa gitna nitong pagitan ng sprocket sa harap, saka sprocket sa likod. So, doon natin sinusukat yung slack ng kadena. Okay. So, ganito gagawin natin. Gagamit tayo ng metro. Tutok natin dito. Yan. Tapos, tataas natin to. Yan. Okay. Kung saan tumapat siya, dun yung end niya. Okay. So, saan yung beginning niya? So, dito tayo sa 1, 1 1/2. Tapos, dapat dito ang end niya sa 1 1/4. Yan. Okay. So, nandito siya sa 1 1/2. So, nandito siya sa 1 1/2. Dapat mag-end siya dito sa 1 1/4. Okay? Lagyan natin ganyan. Tapos, taas natin. Okay? Kita nyo? Okay. Tumapat siya sa 1 1/4. Okay. So, 30 cm. 1 1/4 ito. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, tama na yung slack nung kadena natin. Okay. Pagkatapos nating masukat yung slack nung kadena, so, tama na yung slack niya. Centering naman itong sprocket natin, ito ang kailangan natin gawin kasi bagong palit siya. So, kailangan natin yung i-center. Kasi pag hindi yan center, pag inikot mo yung kadena mo, hindi pantay-pantay yung ano yan. Merong masikip sa part na to, merong maluwag. So, yun ang purpose nung kaya kailangan natin i-center yung sprocket natin para maging balance yung slack nung kadena natin. Hindi mataas, hindi mababa. Okay, so ang gagawin na ngayon natin, lalagyan natin ng cable tie.
Tapos, hahapitan natin siya. Okay? Yan. Hapitan natin siya. Yan. Okay? So, pag mahapit na siya, yan. Hahapitan ngayon natin yung nut nitong sprocket natin. Okay, hapitan na ngayon natin yung nut ng sprocket natin. Okay, next, ikutin natin siya. Sa kabila naman, tatanggalin natin itong ilagay natin dito. Kasi, okay na siya. Okay. Tatanggalin na natin to. Okay. Ikutin natin siya. Kabila naman. Okay, so pag nahapit na natin yan, hapitan na natin tong center bolt. Okay, hapitan natin tong center bolt. Okay. So nahapitan na natin yung center bolt. Check na ngayon natin yung slack niya kung tama. Okay, so tama pa rin naman siya. Pasok pa rin doon sa allowable allowance na binigay based dito sa ating drive chain slack. Okay, so paikutin natin siya. Makikita nyo guys, walang ups and down yung kadena natin. Yan, makikita nyo. Wala siyang ups and down. So walang mataas. Yun sa iba kasi nangyayari, pag inikot ng ganyan, maluwag to. Pag inikot ng ganyan, masikip naman to. So, yan ang purpose kung bakit natin inalign yung ating sprocket para mawala ng ups and down yung slack ng ating chain. Okay. So, nakabit na natin yung kadena natin. So, ang gagawin na lang natin, ilalak natin tong guide. So, pagkatapos nyong hapitan itong center bolt, ilalak nyo itong guide. Make sure na itong nut dito sa dulo, yung nut na yan, same dito sa nut, same position dito sa nut sa kabila. Okay? Tapos i-check nyo rin yung adjuster na guhit sa adjuster dito, kailangan same dito sa kabila. Okay? Pag same na siya, so pwede nyo siyang i-lock. So, pag na-lock nito, ganyan. So, gagamit tayo nito. Pag na-lock. Okay, so stay nyo dyan. Make sure na hindi gagalaw yung nut sa kabila. Tapos, saka nyo pipihitin itong hahapitin itong nut sa labas. Okay? Alalay na hapit lang. So, make sure hindi gumalaw yung nut sa loob. Okay? So, yan. So, nalock na natin yung adjuster nut. Next, sa kabila naman. Okay.
So, unlock na natin. Okay na siya. Okay na. Nalagay na natin lahat. Tapos, lalagay ko na lang yung cover dito. Tapos, i-road test natin siya. Okay, so, nahapit na natin kanina yan. Ayan, lagay natin yung cover. Okay guys, so natapos na natin yung pagpapalit ng sprocket sa likod, sprocket sa harap, at saka yung kadena. Tapos na align na din natin yung sprocket dito sa likod. Then yung slack ng kadena na align din natin. Okay, so thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo sa ating vlog. See you next vlog. Bye-bye.